513-521-8440. info@saintanparish.org. Ang 15 pangako ni Maria. Lahat ng mga post sa blog. Sinasabi sa atin ng tradisyon na ang mahal na Birheng Maria ay gumawa ng 15 pangako kay St. Dominic na ipinaabot niya sa sinumang nagdarasal ng rosaryo. Narito ang kanyang mga pangako kasama ang maikling paliwanag para sa mga matatanda at bata. 1. Ang sinumang matapat na maglingkod sa akin sa pamamagitan ng pagbigkas ng rosaryo ay tatanggap ng mga hudyat na grasya. Paliwanag, ano ang signal graces? Ang mga ito ay maliit na senyales na ibibigay sa iyo ng Diyos na ikaw ay patungo sa tamang direksyon upang makagawa ka ng magagandang desisyon. Para sa mga bata, kung magdadasal ka ng rosaryo, tutulungan ka ng Diyos na gumawa ng mabubuting pagpili kapag hindi ka sigurado kung ano ang gagawin. 2. Ipinapangako ko ang aking espesyal na proteksyon at ang pinakadakilang mga biyaya sa lahat ng magdadala ng rosaryo. Paliwanag, si Maria ay daluyan ng mga biyaya ng Diyos sa atin. Mayroon siyang espesyal na lugar sa kanyang puso para sa mga nagdarasal ng rosaryo. Natatanggap nila ang kanyang espesyal na atensyon at proteksyon. Para sa mga bata, kapag nagdarasal ka ng rosaryo, ipinangako ni Maria na gagawa ng dagdag na pagsisikap na protektahan ka at padadalhan ka ng mga espesyal na pagpapala. 3. Ang rosaryo ay magiging makapangyarihang baluti laban sa impyerno, sisirain nito ang bisyo, bawasan ang kasalanan, at talunin ang mga maling pananampalataya. Paliwanag, ang pagdarasal ng rosaryo ay hindi mag-aalis ng iyong kalooban. May kapangyarihan ka pa ring gumawa ng sarili mong mga pagpili, ngunit ang pagdarasal ng rosaryo ay natural na magpapadali sa paggawa ng mabubuting pagpili dahil ang hawak ng makasalanang mga gawi ay bumababa habang ang mga ugali ng pananampalataya ay lumalago. Para sa mga bata, kapag nagdarasal ka ng rosaryo, nakakatulong ito sa iyong maging mabuti. Kung nahihirapan ka sa isang masamang ugali, tulad ng pagsisinungaling o pananakit sa iyong mga kapatid, ang pagdarasal ng rosaryo ay makatutulong sa iyo na malampasan ang mga gawin na ito. Ang pagdarasal ng rosaryo ay parang pagsakay sa tangke. Magkakaroon ka ng napakalakas na proteksyon laban sa dyablo. 4. Ang rosaryo ay magiging sanhi ng pag-unlad ng kabutihan at mabubuting gawa. Ito ay magtamo para sa mga kaluluwa ng saganang awa ng Diyos. Aalisin nito ang mga puso ng mga tao mula sa pag-ibig sa mundo at sa mga walang kabuluhan nito, at hanggat sila sa pagnanais para sa mga bagay na walang hanggan. Ang mga kaluluwa ay magpapabanal sa kanilang sarili sa pamamagitan ng ganitong paraan. Paliwanag, ang huling pangako ay tungkol sa pagtulong sa atin na labanan ang kasalanan. Ang pangakong ito ay tungkol sa pagtulong sa atin na umunlad sa kabutihan. Hindi lang tayo magiging masama, tayo ay magiging higit na banal kapag tayo ay lumalago sa kabutihan. Para sa mga bata, ang pagdarasal ng rosaryo ay tutulong sa iyo na lumago sa kabanalan, dahil ito ay tumutulong sa iyong lumago sa mga birtud tulad ng pag-ibig, katapatan, karunungan, katapatan, at katapangan. Aling mga birtud ang kailangan mong palaguin? Magdasal ng rosaryo. Tutulungan ka ng Our Lady. 5. Ang kaluluwa na nagre-rekomenda ng sarili sa akin sa pamamagitan ng pagbigkas ng rosaryo ay hindi mapapahamak. Paliwanag, hindi ka mapupunta sa impyerno kung magdadasal ka ng rosaryo. Hindi ibig sabihin na hindi ka pupunta sa purgatorio. Para sa mga bata, kung nagtitiwala ka kay Maria sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, ipinangako niya na hindi ka mapupunta sa impyerno. Kung hindi ka pa komportable na sabihin sa iyong anak ang tungkol sa impyerno, maaari mong sabihin ang tulad ng, nangangako si Maria na tutulungan kang makapunta sa langit kung magdadasal ka ng rosaryo at magtitiwala sa kanya. 6. Ang sinumang magbigkas ng rosaryo ng buong time na nagsusumikap sa pagsasaalang-alang sa mga sagradong misteryo nito, ay hindi kailanman madadaig ng kasawian. Hindi siya parurusahan ng Diyos sa kanyang katarungan, hindi siya mamamatay sa pamamagitan ng kamatayang hindi ipinagkaloob. Kung siya ay makatarungan, mananatili siya sa biyaya ng Diyos at magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Paliwanag, kapag pinag-iisipan natin ang mga misteryo habang nagdarasal ng rosaryo, tinitiyak ni Maria na hinding-hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa anumang kasawiang mararanasan natin, dahil ipapadala niya sa atin ang mga biyayang kailangan natin upang mahawakan ang mga ito. Lahat tayo ay magdurusa sa lupa, ngunit sa pamamagitan ng debosyon sa rosaryo, ang ating pagdurusa ay higit na matitiis. Para sa mga bata, kung nakagawian mo ang pagdarasal ng rosaryo, babalutin ka ni Maria ng kanyang mantle tulad ng isang mabuting ina. Tutulungan kanya kapag malungkot ka o nahihirapan ka.
Anong uri ng mga mahirap na oras ang nararanasan mo ngayon? Nalulungkot ka ba sa isang problema sa isang kaibigan? Nabigo o galit sa isang bagay? Sisiguraduhin ni Mary na hindi ito labis para sa iyo na hawakan. 7. Ang sinumang magkakaroon ng tunay na debosyon para sa rosaryo ay hindi mamamatay ng walang mga sakramento ng simbahan. Paliwanag, ang isang ito ay medyo maliwanag. Kung mayroon kang isang tunay na debosyon kaya ang rosaryo, pagkatapos ay titiyakin ni Maria na matatanggap mo ang mga huling ritual bago ka mamatay. Ang mga biyaya ng sakramento na ito ay tumutulong sa iyo na matiis ang pagdurusa ng hindi nawawalan ng pag-asa at pananampalataya. Ang sakramento na ito ay nag-aalis din sa iyo ng anumang mga kasalanang hindi na ipapahayag. Para sa mga bata, kung nakagawian mo ang pagdarasal ng rosaryo, sisiguraduhin ni Maria na papahiran ka ng isang pari ng espesyal na langis upang matulungan ka kung sakaling magkasakit ka. Ito ay tinatawag na pagpapahid ng may sakit. Ang sakramento na ito ay nagpapadala sa iyo ng mga espesyal na biyaya na tutulong sa iyo na matiis ang iyong karamdaman at kahit na lumago sa kabanalan sa pamamagitan nito. 8. Ang mga tapat sa pagbigkas ng rosaryo ay magkakaroon sa kanilang buhay at sa kanilang kamatayan ang liwanag ng Diyos at ang kasaganaan ng kanyang mga biyaya. Sa sandali ng kamatayan, sila ay makikibahagi sa mga merito ng mga banal sa paraiso. Paliwanag, isa ito sa mga pinakakahanga-hangang pangako. Nangangako si Maria na kung tayo ay magdarasal ng rosaryo ng tapat, tayo ay makikibahagi sa mga kayamanan ng langit tulad ng ginagawa ng mga santo. Makatuwiran ito. Kapag nakagawian natin ang pagdarasal ng rosaryo, nagiging dalisay ang ating mga kilos at puso upang maranasan natin ang liwanag ng Diyos. Siyempre, na magagawa nating matamo ang mga merito na ito ay dumarating lamang sa pamamagitan ng biyaya at labis na kasaganaan ng mga merito na natamo ni Kristo sa krus. Para sa mga bata, ipinangako ni Maria na kung magdarasal ka ng tapat sa rosaryo, magniningning ang liwanag ng Diyos sa iyo at magkakaroon ka ng maraming gantimpala sa langit tulad ng mga santo. Siyam, ililigtas ko mula sa purgatorio ang mga naging deboto sa rosaryo. Paliwanag, tandaan, nangako si Maria sa #5 na hindi ka mapupunta sa impyerno kung magdasal ka ng rosaryo, ngunit maaari kang makaranas ng purgatorio dito sa lupa o pagkatapos ng kamatayan. Ang ilan sa atin ay mangangailangan pa rin ng ilang paglilinis bago tayo makapasok sa langit kahit na sa pangkalahatan ay namumuhay tayo ng banal. Gayunpaman, ipinangako ni Maria na, ilalabas kami, sa purgatorio ng mabilis. Siya ang aming pinakadakilang tagapagtanggol. Para sa mga bata, nangako si Maria na kung magdadasal ka ng rosaryo, tutulungan kanyang maging dalisay at banal upang mapunta ka sa langit. Ang mga taong medyo magaling ngunit paminsan-minsan ay gustong gumawa ng masama ay hindi pa handa para sa langit. Halos handa na sila, ngunit nais ng Diyos na tayong lahat ay maging napakahusay na malinis upang sama-sama nating tamasahin ang langit. Kaya't nakakaranas tayo ng tinatawag na purgatorio bago tayo pumunta sa langit. Para itong washing machine na naglilinis ng magagandang damit. Nangako si Mary na malilinis ka talaga ng mabilis. 10. Ang matatapat na mga anak ng rosaryo ay dapat magkaroon ng mataas na antas ng kaluwalhatian sa langit. Paliwanag, ang pangakong ito ay may katuturan sa liwanag ng turo ng simbahan na, ang espiritual na pag-unlad ay patungo sa higit na pagkakaisa kay Kristo, Katekismo, Talata 2014. Kung mas banal ka, mas mataas ang iyong lugar sa langit. Ang pagdarasal ng rosaryo ay nararapat sa atin sa mas mataas na lugar sa langit dahil tayo ay magiging mas banal. Para sa mga bata, kung tapat kang magdarasal ng rosaryo, uupo ka ng malapit kay Jesus at sa kanyang ina sa langit. 11. Makukuha mo ang lahat ng hinihiling mo sa akin sa pamamagitan ng pagbigkas ng rosaryo. Explanation, hindi ito parang nag-wish habang hinihimas ang isang bote ng genie, tapos poof, nakuha mo ang wish mo. Si Maria ang ating tagapagtanggol at siya ang namamagitan sa atin ng kanyang anak. Hihilingin niya kay Jesus ang lahat ng ating hihilingin, basta ito ay mabuti para sa ating kaligtasan at hindi lumalabag sa perpektong kalooban ng Diyos para sa atin. Para sa mga bata, kapag nagdasal ka ng rosaryo, maaari mong hilingin kay Maria kung ano ang kailangan mo, at kakausapin niya ang kanyang anak tungkol dito. Mahal na mahal ni Jesus ang kanyang ina kaya binibigyang pansin niya ang sinasabi nito. 12. Ang lahat ng nagpapalaganap ng Santo Rosario ay tutulungan ko sa kanilang mga pangangailangan. Paliwanag, nangangahulugan ito na kapag sinabi mo sa iba ang tungkol sa rosaryo, kabilang ang pagtuturo sa iyong mga anak na ipagdasal ito, si Maria ay magiging espesyal na pangangalaga upang matiyak na mayroon ka ng iyong kailangan sa espiritual at pisikal.
Para sa mga bata, kapag ibinahagi mo sa ibang tao ang nalalaman mo tungkol sa rosaryo, gusto ito ni Maria. Kapag ginawa mo ito, ipinangako niya na makukuha mo ang kailangan mo para maging mas banal. Nangako pa nga siya na magkakaroon ka ng sapat na pagkain, damit, at tahanan na matitirhan. Hindi ibig sabihin ay makukuha mo ang lahat ng laruan na gusto mo o titira ka sa isang mansyon, ngunit aalagaan kanyang mabuti tulad ng isang mapagmahal na ina. 13. Nakuha ko mula sa aking banal na anak na ang lahat ng mga tagapagtaguyod ng rosaryo ay magkakaroon para sa mga tagapamagitan sa buong celestial na hukuman sa kanilang buhay at sa oras ng kamatayan. Paliwanag, ang buong celestial court. Ipinangako ni Maria na kung hinihikayat natin ang iba na magdasal ng rosaryo, ang mga anghel sa langit ay mamamagitan para sa atin hindi lamang sa ating buhay, kundi kapag tayo ay namatay. Para sa mga bata, kapag hinihikayat mo ang ibang tao na magdasal ng rosaryo, ipinangako ni Maria na ang lahat ng mga anghel sa langit ay mananalangin para sa iyo. 14. Ang lahat ng nagdarasal ng rosaryo ay aking mga anak na lalaki at babae, ang mga kapatid ni Hesukristo. Paliwanag, kapag tayo ay nagro-rosaryo, tayo ay mga anak ni Maria, at si Jesus ay ating kapatid. Kami ay bahagi ng banal na pamilya. Mga bata, kapag nagdarasal ka ng rosaryo, tinatrato ka ni Maria na parang sarili niyang anak at si Jesus ay naging katulad ng iyong kuya. Ikaw ay bahagi ng kanyang sariling pamilya. 15. Ang debosyon sa aking rosaryo ay isang malaking tanda ng predestinasyon. Paliwanag, ang pagdarasal ng rosaryo ay isang tanda na patungo ka na sa langit, ngunit syempre hindi ito isang garantiya. Kailangan mong tumugon sa paanyaya at biyaya ng Diyos. Ang pagdarasal ng rosaryo ay tanda na mahal mo si Maria, at mahalaga ka sa kanya. Sisiguraduhin niyang nasa iyo ang mga biyayang kailangan mo para makamit ang kaligtasan, ngunit nasa iyo pa rin kung tutugan at kumilos ng may pagmamahal at pagsunod. Hindi masuportahan ang form na ito upang protektahan ang iyong seguridad habang ginagamit ang Google Translate, mangyaring huwag magsumite ng impormasyon sa ganitong uri ng form. Nakuha ko pumunta sa orihinal na Erlopan sa Lungguhit in sa Lungguhit New